first place? Paano na nakapagtrabaho pa sila? Wala po kaming record sa mga times na yan. Ay, gano'n? Ano mo lang record? Dahil ang tutupik ko nila ay mga lahat ng sino ang makamalak. Lahat ng ano lang yung record ng munisipyo ang nagtatawag ng kainin o kuwari. Para po sa listahan ay siniliki nila ang gusto ay kumuha ng nag-apply ng business permit sa inyo. Mga lahat ng sino ay lang nakalagay na parang Ignaro ko kayo, ano? Bakit pa sila? Ay, paano ko napakasan hindi nyo napansin itong mga challenge na ito habang sila nagsasabaw dyan sa minahan? Nakakasip lang ako. Ako po yung ginawang team ng pag-instructor ko. Nakakasip lang ako mag-inspeksyon ng aming team na ginawa. Wala akong nakita silang mga challenge doon. Nagsagawa kayo ng inspection, wala nakita challenge. Ay, baka ako nagkakaano. Kaya may inspection team dahil natupag ko nga po ang manusitan pagkakaroon ng mga quarry ng pag-instructor ko. Hindi ho yung mga challenge, kundi quarrying. Ano ho bang kinakwarry nila? Mga Brigade, ibig sabihin na mga buhangin. Hindi kinukuha sa dagat. Hindi yun. Bundok yan, may hotel nilang ibinababa para mapiling nila. Bundok. Dati siguro sa namunang panahon pa ay bahagi ng Sargata, kaya nag-brigade. Dahil pagkaraniwan naman ang bundok, wala namang nag-brigade, hindi na makukuha kayo dahil puro lupa yun, puro putik, di ba? Opo. Ay, anong nangyari naman eh? Wala nang nangyari doon sa quarry. Inalisan na ko ba nyo na lisensya? Hindi po namin nasa ng lisensya dahil ipalabas ko ako ng biyernes ng direktiba na sa lahat ng mga kuwain na ikiklara nila ang lahat na meron silang empleyado at ay kung meron o isubmit sila sa amin ng mga pangalan at kopya para sa working visa at working permit ng mga tao. So ngayon mag-iimpit na kayo sa mga tao magkatrabaho dyan. Ay hindi ba nakasisira sa pabundukan sa kapaligiran yung pagkakuha nila? Yan po meron pong isisida na galing sa DEN, meron din po silang work permit na galing sa Office of the Governor, at meron din po silang business permit na galing sa LGU at galing sa barangay. Ay kayo panghuli na lang? Oo, business permit lang ang Binibigay? Ayun! Ay kahit ang malaki po, anong gagaling po mismo ang permit niya sa provincial government. Provincial Governor? Okay. Yung bago na sa aking Governor? Yes. Okay. Paano yan? Yung kinikita ng minahan, kayo ba'y nakikinabang? Kasi ang aming pakinabang dito yung business permit na pag malaki yan sa probinsya. Magkano ho yung bayad ng business permit? Magkano ho yun? Pero sa kuwarin niya, may kami ngayon ay nakatingin ng 436,055 and 36 tapos. Opo. Mayor, yung bang mga Chinese na ito ay meron po silang working permit para makapagtrabaho? Wala po, wala. Wala. Ibig sabihin, bakit pumasok sa ating bansa na mga turista lang? Ang sabi nila, yung sa immigration, sabi nila may ibang permit ng company na dito na pinala. O baka peke pa ang ginamit nila? Siguradong peke yan. Kaya, Panginoon. Opo. Ay, may alam ba kayo kung nasa na itong mga illegal na Chinese na ito? Nagtatrabaho po ba dyan? Wala na. Wala naman. Wala na. Okay. So, inyo din nung nasa kapangyarihan din niyo na alamin kung talaga may mga Chinese dyan. Sadya po alamin ko, nagpalabas na po kami ng biyernes ng direktiba sa mga buhay na itiklara nila kanilang mga empleyado ng Chinese kung meron man, nila mga pangalan at kopya para magkaroon ng working visa. Okay.
How about yung kabundukang pinakwariyo nila? Anong laman nun? Maliban doon sa mga aggregates ngayon, ano ba? Wala ba mga pananim doon, nyog, or what? Wala naman po dahil pag-transfer yung hindi na pwedeng tamnan. Oo, nasa remote area ba? Malapit doon sa kabahayan. Wala po pa yan doon. Okay. Okay, Mayor. I think maraming salamat po sa follow ko. Thank you very much po. Good morning. Kaya, pwede ka po kung sabihin na papakayusin naman ang kanyang siyempre, sa kanilang balita, sa may mga pagsunayan, sa lugar pamahalaan, dahil kami nasisira, dahil kami normal na mga papel, dapat naman ang channel 7 ay pagsuperiging sa lugar pamahalaan. Sige. Pakausapin ko yung mga kaibigan mo natin doon, Mayor. Ano po? Opo. Maraming salamat. Opo. Salamat po. Mayor Alberto Abaday ng Taisan, Patangas. Ayun. Ay mga illegal na Chinese miners po na arresto doon sa Taisan, Patangas. Grabe, ano? Wala pang po working permit na ito. So, ibig sabihin, ay mga turista. Ay, nako. Yan ang nagiging problema natin talaga sa mga Chinese sa ating bansa. Dawa naman po isang minuto bago mag-ikasyaw ng umaga. Kaya, kapag kaliwa, ng mamamayan, halika, ang mamamayan. Dito Len. Ang yun pala ay hindi rin nabanggit kanina ni Ate na yun is no smoking ban. Hindi ko pinaalala din sa akin eh. Hindi na ako naninigarilyo. Tabako lang. Matindi yun. So yun, tamang-tama pala. Yun is no smoking ban. Ayon sa World Health Organization, ang tabako po ay kumatay na ng mahigit sa 8 milyong katao taon-taon. More than 7 million mga namatay ay resulta ng direct tobacco use. Samantalang yung 1.2 million ay resulta ng smokers na na-expose sa second hand. Yung may naninigarilyo, hindi sabihin yan eh. Okay kayo, mga boyfriend niyo, mga ama niyo, kapatid. Baka naninigarilyo, kayo hindi naninigarilyo, pero yung uso, nalalakap ninyo. Yun ang second hand smoker. Yun ang sinasabi nila. Second hand smoke ang inyong nakukuha kahit hindi kayo naninigarilyo. Ayun pala, marami na rin namatay. Mga lumalabas na 1.2 million na mga katao ay resulta non-smokers being exposed to second-hand smoke. Ay, nakuha talaga may tutulong itong paninigarilyo. Sobrang ninigarilyo. Ay, baka minunguya mo lang. Di ba yung magtatanda sa probinsya? Yung tabako smoke. Di ba? Hindi, iba ba yung nga? Iba yung nga bunga yun eh. Yung tabako smoke, ayan. Para sarap na sarap. Labing-siyam na minuto bago mag-ikasyam na umaga, may mga follow po ng ating teleradyo servisyo patrol ni Nico Bonsek doon sa barangay Talistik sa Bulacan ay ginagawa kasada ay nako. Ano ba yan? Nico, good morning! Nico! Magandang umaga sa iyo, Kabayan, magandang umaga. Irereklamo nga ng mga residente, maging ang barangay mismo. Itong paligid dito sa Bulacan. Itong hindi mapapos-tapos na ginagawang kalistada dito sa kanilang lugar. Ayon sa kanila, nagaling niya ng paggawa dito dahil sinabutan na ng pag-uulan at high tide. Kaya naman malaking servisyoan nila sa mga motorista at ilang mga residente ang pagdaan dito sa kalsada dahil bako-bako at balik-bako ito kapag tuyo. Pero mabuti at madalas naman kapag napapalagulan o ng high tide. Ang ilan ay naliligwasa pa dahil marami na din ang mga insidente na nasisempla ang mga motorsiklo, lalo na kapag mabuti itong nasabing ginagawang kalsada. Hindi na nga mabilang ng mga residente na nakausap ko dito na nakatira sa tabi itong kalsada ang mga residente at mga nakita nila na nasisempla kapag dumadaan dito at lalo na kapag mabuti itong kalsada. Matinding traffic din ang dinudulot ng proyekto ito
dito sa lugar dahil one din lang ang nadadaanan ng mga sasakyan. Hindi makadaan ang malalaking mga sasakyan tulad ng mga truck. Kaya naman, may nadaanan din ako dito sa kabayan sa kalsada ito na tampak dahil hindi na kong connecta ito ng garbage truck nito LGU na Bulacan. Ang nangyari dito sa bayan, iba tayo sa mga kabayan, at saka sa mga talagang doon sa atin. Ito yung ginagawa ng talagang sa barangay Talipip. Ito yung ginagawa ng sa kabayan sa barangay Talipip. So isang hilang yun at yung nadadaanan dito sa kabayan. Pero kapag yun na rin sa kabayan, sa halagaan dito kalsada, yung kasunod sa barangay naman ito, barangay Press dito sa Bulacan sa bayan. May ginagawa dito sa kalsada kabayan. Hindi dapat matatapos yung ginagawa naman dito sa kabilang barangay pero hindi pa rin natatapos ito ngayon at isang lang din ang nagagaanan doon kaya hindi makapasok yung truck ng itong munisipyo